bagay na pinagpapagal natin sa Panginoon, hindi yun wala. Diba sabi niya sa akin salita sa 1 Corinthians 15:8, your labor for the Lord shall not in vain. Gawin na natin in vain. Hindi mo mababaliwala lahat ng ating pagpapagal sa ating Panginoon. Hindi masasayang, di ba? Hindi mapupunta sa kawalan o sa alamang bagay na baliwala. Walang halaga, gano'n. Lahat ng bagay na binibigyan natin sa Lord, mahalaga yun. Yung simpleng oras natin na binibigyan natin sa Lord, napakahalaga po sa Panginoon. Ayan. Kamusta po ating February 13? Ay, 13. 14 pala. 14. Yan. O, kamusta po ang 14 nyo? Practice. Kala ko po kasi nabago na. Kala ko talaga wala ng 14. Dito lang po. Ayan, ito sa buong February natin. Ngayong month of February, ngayon nasa kalagitnaan na po tayo ng buwan natin ngayon. Napakabilis. Sabi nga po ng mama kanina, nung gumising siya ng madaling araw, kasi naguluto po sila kay Vice. Talaga po silang, may talaga busy sila kasi malapit na po ang eleksyon. Kaya po talaga tinagawa sila ngayon. So, ganun na pag-gising niya, gisingin talaga siya alas 3. So, kasi prepare pa ako ng message. Sabi niya sa akin, gising mo mamaya anak, alas 3. Gising mo, gising kita, Sabi ko lang, ganun. Tapos natulog na siya. Tapos, so pagkagising niya, yung sabi niya sa akin, ay kasi nagalang yung cellphone. Ayan, sama kasi pag minaring na kahit namang kalansing, nagigising ko, para siyang anong tawag doon, para siyang sensitive talaga, napaka-sensitive na sa mga maingay, dalang. Parang ganun po. Hindi po nakatulog ko po siya, doon siya po makatulog eh. Pero kapag hindi mo tingin, bilis niya magising. Ayan, opo kasi gising ko rin. Wala pa naman. Pero nasa 40% ako. Pero yun nga po, kamusta pang babay natin, nawa po ng ating babay po ng prosperity. Diba po ng pag-alakan ng kapayapaan na wala sa ating Panginoon. Pero yun nga po, bago po tayo dumako sa ating mensahe ngayon, tayo po manalangin. Panginoon namin lahat, Lord, maraming salamat. Panginoon, ito po yung aming dinadakila, tinataas, sa lumalahati sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga, Father, na wala kaming kayang alamang ipagmalaki sa harapan mo, Panginoon. Ngunit rin na kaming ipagmalaki sa alamang harapan ng mga tao, Panginoon. Dahil ang bagay na mabubuti, Panginoon, ay nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Pero God, we ask for forgiveness, Panginoon, kung nakikita mo man sa akin, Lord, ng kayabangan, Panginoon, ang pagsinungaling, Panginoon, God, ang pagbabago ng mga bagay, Lord, na dapat ay sinasabi, Panginoon, Lord, God, ang mga bagay, Lord, na amin pong inililigo sa mga kapatid namin, Panginoon, sa mga ka-workmates namin, Lord God, sa schoolmates, Lord, sa teacher, Panginoon, God, sa mga magulang, Panginoon, sa mga pastors, sa leaders, Panginoon, sa mga kapwa ministers, pagpapawalan niyo po kami, Panginoon. Lord, dunisin niyo po yung mga puso at isipan namin na sabihin, Lord God, maunawaan namin na ngayong ipaparating, Lord, sa yung banal na salita, Panginoon. Ang yung banal na spirito na siyang kumilos, Panginoon, right now, Lord God. Lord God, balutin niyo po kami, Lord God, ng iyong kaunawaan, ng iyong kapayapaan, Panginoon, ng iyong kabutihan, Panginoon, ng pagmamahal ng kabanalan mo, Panginoon. Lord God, itutulong po namin, Lord God, ng iglesia ng banal, Panginoon, Lord God, dahil ikaw po yung pinaglilingkuran namin Diyos, Panginoon. Ikaw ang banal namin Diyos, Panginoon. Gaya ni Moses, Panginoon, na tumundong siya, Panginoon, sa bundok na yung Sinai, Panginoon, Lord God, banal ang bundok, Panginoon, dahil naroon ka, Panginoon. Lord God, bawat po sa amin, Lord God, na naririto ngayon, Lord God, ikaw po, Lord God, na naririto ngayon, Panginoon, Lord God, kaya po ang bahay, pangamba na tayo banal, Panginoon. Mas lalo po ang aming iglesia, ang aming katawan, Lord God, ay banal, Panginoon. Nalisin niyo po ang aming katawan, i-consecrate, purify, Lord God, i-sanctify, Panginoon. Nasa ganyan, Lord God, naging living worship kami, Panginoon. Naging living testimony kami, Panginoon. Hindi lang, Lord God, sa harapan mo, Lord God, sa mga tao, Lord God, na hindi pa po nakakilala sa iyo, ay makilala ka, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ng aming mga buhay, Panginoon. Lord God, maraming salamat na naman ginagawa ng kaaway, Panginoon. Lord God, tiniklin na namin, Lord God, ng victory over enemies, Panginoon, Lord God. Dahil, Lord God, ikaw po ang aming great victor, Panginoon, Lord God. Ikaw po ang dakilang Diyos na nananagumpay, Panginoon. Maraming salamat, Lord God.
Lord God, bigyan niyo po kami ng kaunawaan, ng usalinalay, Lord God, ng humble heart, ng repentant heart, Panginoon, Lord God, ng loving and gracious heart, Panginoon. Upang masabihin, Lord God, makita ka namin, Lord, sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon, ng iyong salita, Lord God, ang sabihin, Lord God, ang mga puso ay babago, araw-araw, Panginoon, Lord God, from glory to glory, Panginoon. Maraming salamat. Pag-pray din namin, Lord God, ang mga dinakadalo ngayon. Ano mga rason nila kung bakit wala sila, Lord God, ikaw po siya nakababatid, Panginoon. Pero God, ikaw po siyang umawak sa kanila, Panginoon. Ingatan niyo sila, gibayan niyo sila, kung hindi ng mga naiwan namin, pamilya, Panginoon. Ingatan niyo din po, Panginoon. Maraming salamat, Lord. To all the glory, praise, honor. It's my name we pray, and everybody will say, Amen. Ayan, punta po tayo muna sa ating title. Ayan, basa niyo po ba? How does the love of Christ transforms our love? Ibig sabihin sa Tagalog, paano ang pag-ibig ng Panginoon na sa Kristo ay nababago o binabago ang ating pag-ibig rin? Ano nga ba? Pero kapag ang isang tao kapag nagmamahal, lahat ginagawa niya. Tama? Lahat ng mga bagay na posible, pinapangako niya. Diba? Babae yan, dahil sa mga telenovela, diba? Sa mga k-drama, lahat ng bagay papangako sa babae. Sa sayo na nila rin. Lahat ng bagay papangako sa babae. Para lang makuha ng oo ng babae. So, hindi ka puso ng babae. Noong doon, yung mga babae din naman ngayon, nanaligaw, di ba? Normal daw yun ngayon. Hindi ko alam. Pero salamat sa Lord, no? Kasi ito yung ginagamit ng salita niya para i-enlighten tayo. Ayan, ba't sa tawag natin? Tapos sa mga 14. Ayan, okay. 16 na po tayo, February 16. Okay. How does the love of Christ transforms our love? Do you really wanna know? Gusto mo ba malaman kung ano yung papaano nga ba? Habang po, English din po kami, kasi hindi po kami nakapag-English. Bakit po nila ganun mo? Kapag nakarapan ka ng mga kapwa ng Pilipino, nag-English ka. Kapag tapos mo mga nag-English, nagtatagalog ka na. Grabe mo na pala na. Napag-iluwas na habang ba talaga nagkaroon po kami ng onting share lang. Advantage session. Tapos, hati po yan, may mga women, may men, tapos meron mga young pro. Youth, tapos young pro, yan. Nag-go po lahat. Lahat napakabata kasama. So, yung pumunta na yun, nag-share na kami, nag-usap-usap kami. Nakakatuwa po kasi, doon nakita na Pilipino ko talaga, no? Yung iisip mo na tayo, dapat sana doon ako sa Canada, sa Australia, pero malamang pagkaharap mo ng mga tagibabansa, iisip mo lang, Pilipino talaga ako. Kasi Canada, isa-isa kami. Sa Brenda, si Katrina, si Joy, ako, si Brian, si Rodina, tatay. Kasi namin kasi kayo magkakasama kami, mga youth, mga young pro. Na mga young adult yan, mga... Nakakagulit mo kasi mapapa-English ka, pero Tagalog. Kasi pumunta yun, sabi sa akin ni Sister Piani. Sorry. Tagalog ko na lang, Tagalogin ko. Sabi niya, para sa iba, ano ba yung sinasabi ng Hebrews? Hebrews 11, verse 6. Kasi diba Hebrews 11, verse 6, it is impossible to please God without faith, diba sabi niya? Without faith, it's impossible to please God. Kapag wala tayong pananampalataya, hindi natin ba pwede, i-please God sa Tagalog. Nangyayon ang Tagalog, no? Pero ito lang nila. Parang, ma-please na lang, sige. Pagkakaintindihan naman tayo. Ma-please ng Diyos. Kung baga malugod, yan. Malugod. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Malugod ang Panginoon. No? Ngayon, syempre, since ang nag-ask, English, kailangan English na reply mo.
Sabi ko, hindi ako nakapasa ng call center. Kasi nung time na nag-exam ko sa call center, ito lang nakabasa. Ang sabi sa akin lang, nang nag-exam sa akin, grammar lapses, yung mga grammar lapses na ako. Yun doon, nag-test yung pagiging ako doon. Ayun. Kasi ko nakabasa ako, call center ako ulit eh. Sabi ko, yes, I understand. Tapos lahat mga sinabi ko, talagang babad na ang Tagalog. Napakahirap po talaga pala. Kaya mo po makapag-compose ng English sa mind. Pero kapag sasabihin na, ang hirap po pala. Kaya talaga po ang training ng mind, ang training ng pagsasalita, magkasama. Pero kumbaga, hindi ka lang nag-iisip. Sinasabi mo din. Pero kumbaga, sabi nga, diba kapag makakausap ka pag mag-practice ka ng English o Spanish o naman Latin, try mo umarap sa salamin. Dapat naman yung sarili mo. O paano mo kinukommunicate yung words. Doon may kita na, doon ko talaga may kita na may mga error para diba mga pagkakamali ka. Pero nga, sabi nga nila Pastor Tay na hindi differences. Kahit naman may differences sa language, iisa kami sa Panginoon. Iisa tayo sa Panginoon. Tayo may English, Tagalog siya, Tagalog tayo, English siya, iisa pa rin tayo kapag tayo sa Panginoon. Pero nga po, salamat sa Diyos overwhelming po ang leadership program, ang leadership conference. Mag-pray po natin sila Pastor tayo, kanya mga kasamahan din na maging full payment po maging maagaw sa pagpunta nila sa Santo Badilla. Sa Mindoro po. Ay, sa mga yan. Ako hindi square sa doon, sa mga yan. Mag-pray po natin na bumunga po ang kaya na pagpapadala sa Panginoon. Pero yun na po balik tayo dito. How does the love of God transforms our love? Ang context po natin ay 1 John 4, chapter 4, verse 7 to 12. Kung kayo po yung mga Biblia, pwede po natin gamitin. At mga ballpen notebooks, sulat po natin. Para kapag pumuwi natin sa bahay, mababasa pa rin natin. Actually, yung context po ito. Pero babasahin ko yung context. Susundan po ito. 1 to 21. 1 John 4, 1 to 21 po yan. Pero kumuha lang po ako doon. Pero siya nababanggitin pa na natin. Ay, naligo ako. 7 to 21 po. Sorry, nabibigyan na. Ayan, ito, babasahin ko po sa Tagalog. Mga minamahal, magbibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat pag-ibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na masunuko niya sa mundo ang kanyang kahit sa isang anak upang magkaroon ng tayong buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Pero wala pang tao na makita sa Diyos, ngunit kung tayo nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman natin na nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatutuhan ng sinubo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya. Nalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayo nananalig sa katotohanan nito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang pagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. Ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging sa atin kahit panatag ang ating kalooban. Para sa araw ng pag-uukong sapagkat tayo tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito.
Walang kasamang takot ng pag-ibig at pinapawi ng ganap ng pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos sa balat na bukod naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid ng kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano na maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na binigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang kapatid. Palagay natin pananaw. Ang pinagabas ko na talaga ang umiibig natin sa kanya. Makabasa pa ako dito na sinabi dito sa latter part, sa 1 John 4:12, sabi dito, sa Tagalog, sabi dito, kung may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo nagmamahalan, nasa atin ng Diyos at nagiging ganap sa atin ng kanyang pag-ibig. Wala pang pinanganak sa libutan na hindi gustong ibigin. Tama po ba? Lahat tayo gusto natin maranasang mahalin, di ba? Gusto natin maranasang magmahal din. Pero sinabi ng Biblia, wala sinabi ng Biblia na walang sino mang ipinanganak sa mundo na hindi gusto umibig o hindi gusto ibigin. Lahat tayo gusto natin ibigin din tayo. Kahit yung mga nasa labas na tao, mga hindi nakakilala sa Diyos, sila pa nga parang mas mukhang nagmamahalan. Todo gestures dito, todo bigyan ng bulaklak, bigyan ng chocolates. Pansin niyo ba? Pero kung sino man nagsabi na hindi niya gustong ibigin, pagkapanganak na pa lang, hindi po yung totoo. Kasi meron pong God-shaped vacuum sa puso natin. Na lagi nating sinusik sa ibang bagay aside from God. Kasi kapag wala ka sa Lord, gagawin mo maghahanap ka ng mga satisfaction sa ibang tao, sa bagay, sa karir mo, sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa girlfriend, boyfriend mo. Naghahanap ka ng value, ng contentment, ng satisfaction, pero never po natin matatagpuan sa taong sa anong bagay na hinahanap natin apart from God. Pero sinabi rin ko, di ba, Diyos na mismo ang unang umibig sa atin. Nakakatuwa po yun, di ba? Mismo Diyos ang umibig sa atin. Pero dahil ang puso natin divided, ang puso natin sarado, puso natin nadilim, ginagawa natin, wala namang pakialam sa Diyos. Sino ba ang Diyos na yan? Nung bago po ako makakilala sa Panginoon, syempre, ganun din po ang thinking ko. Ang pagpunta sa bahay, okay lang kasi habit na lang ngayon. Namutugtog, pagkatapos sa bahay, maglalaro, tutulog, kakain, papasok sa eskwelahan, after na linggo ulit, Sabado ulit, atin, to-practice. Yan lang. Nag-routine ko na lang po yun. Kasi feeling ko talaga, feeling ko lang, na baka ang purpose ng buhay ay maging masaya. Kasi diba, pansin mo, gawin mo ito ng tao yung kailangan maging masaya tayo sa lahat ng bagay. Pero hindi po yung purpose ng buhay natin. Kasi kung purpose ng buhay natin maging masaya, bakit yung mga tao lahat ng bagay nasa kanila, malungkot pa rin. Na-achieve na yung lahat ng bagay, malungkot pa din sila. Pero kasi na yung mga tao, kahit maliit yung bahay, diba, kahit konti yung kinakain, masaya sila. Kontento sila. Diba? Hindi na gusto ko pong kasiyahan sa bahay sa material. Hindi po natin masukot ng kasiyahan sa material ng bagay, mga tao, anong bagay na ginagawa natin. Kasi kung kontento tayo sa bagay na binigay sa atin ng Diyos, doon natin nakikita, ito po rin kasiyahan, pagiging kontento sa lahat ng anumang bagay. Sabi niyo po, natuto ako makontento sa anumang meron ako. At iyon ay kasiyahan para sa akin, sabi ni Pablo. Idol, parusahan siya ng mga Romano, at tawag siya ng lahat ng beses. Pero para kay Pablo kasiyahan yun, kasi bakit ginagawa namin para sa Diyos. Pero I am contented, kasi ang Panginoon, para sa ito eh.
Ayaw ba? Para kanina yan. Pero nga, how does the love of God transforms our love? Sabi ko sa 1 John, ano tayo? Uusog lang tayo ng konti. 1 John 2 verse 16, when sin entered the world, the foreign idea of love became self-love. Babasahin po muna natin ito, no? 1 John 2 verse 16, for all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life is not from the Father, but is from the world. Nung pumasok po yung kasalanan sa sanlibutan, ang nangyari po, susbado ang kasalanan, nagda po tayo ng Lord na good, napakabuti. Basta sa Panginoon, ang titig ng Panginoon sa atin, mabuti. At ang bagay ng kanyang nilita simula day 1 hanggang day 6, it was good. Sabi sa Genesis, when God created the world, at nakinig niya lahat ng bagay ng nilita na maganda. Maganda sa Panginoon. Pero dahil sa simpleng disobedience sa ginawa ng ating ninuno na ng ating lolo, ng ating pinaka-lolo, na si Adan, nagkaroon ng nagkaroon para yung good na sinasabi ng Panginoon masira. Ito po yung nangyari. When sin entered the world, the foreign idea of love became self-love. Diba sabi sa Genesis 1:26, tayo ay nalita ayon sa wangis ng ating Diyos na nalita sa atin. Ibig sabihin po, hindi po yan physical. Tanda po natin ng God, ang created in God's image, hindi po physical. Hindi po physical. Kasi ang Panginoon natin ay Espiritu. Ito po ang ibig sabihin. Nilikha tayo, ayaw ibig sabihin ng ayaw sa wangis ay meron tayong emosyon, meron tayong reason, meron tayong kalayaan na pumili ng decision, ang mga desisyon. Agad tayo, nainis tayo. Pero naging ubatang dahil sa kasalanan. Pero tayo sinawag na tayo good, nagmamahalan. Kaya diba naman tayo na naghahanap sa Adan, sabi niya parang lulong si Adan na. Parang nalulungkot si Adan. Ang ginawa ng Diyos, nilikha niya si Eva. Nakikita mo din yung love. Nag-ooperate na din yung love eh. Kahit nung bigay pa, nag-ooperate na po yung love eh. Diba? Doon pa lang sa word na let us make. Diyan nakikita yung relationship eh. Ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At the same time, doon din nakikita yung relationship ng tao sa kapwa ng tao. Kasi meron siya. Si Adan. Nakikita nga yung love na this is not before the foundation of the world. Kasi meron God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pero yun nga, ang dahil ka ng Panginoon, at nung pumasok ang kasalanan, nasira. Tandaan ko natin, ang una pong breaker, ang una pong nangyaring breaker ng law ng Panginoon, hindi po nangyari sa earth, nangyari po sa langit. Kanino kay Satanas? Lucifer. Lucifer po ang sabi nga po ng Bible, Lucifer ang pinakamagandang angel. Pero din tao ba dito? Pero din ka sa tao ba? Pero din nalita ng Panginoon. Tinawag kasi si kaya lahat ang ulo ng bato nasa sa kanya. He was perfect. Kaso, nag-iabang. Ano po ang gitna ng pride? Ay. Ano ang gitna ng sin? Ay din. Dahil yung ginawa niya sa Satanas, I will make my throne above the throne of the Lord. Lahat po ang ginagit sa Isaiah 14, I will. Gusto niya maging above sa Diyos na nagta sa kanya. Kaya ano siya pinag-usahan ng Diyos, binaba siya. Ganyan na, ito maayos na nalita ng Lord na tao, na bagay na nila sa mundo, gusto niya din guluhin. Pumasok siya,
Yung mas hindi nakakawin ng mga komandang Lord, pinuntahan niya sa iba. Ginawa niya, talaga bang sinabi yun ng Diyos? Tandaan po natin ang kaaway, mas alam ang salita ng Diyos. Pero alam niyo ang pinagkaiba? Tinitwist niya. Hindi ko takot ang kaaway, salita ng takot ang kaaway, kapag nasalita ng Panginoon, binabanggit mo ayon sa sinabi ng Panginoon. Kasi mismo yung si Satanas, ginagamit yung salita ng Diyos para rin langin yung tao. Ganang ginawa na kayo iba mga kapatid. Ginamit na ang salita ng Diyos, pero hindi sa pamamagitan kung ano sinasabi ng Diyos. Kundi ayon sa interpretasyon niya. At tinanong niya, nag-serve siya ng question, ng doubt sa tao. Talaga bang sinabi ng Diyos yan? Dahil ganyan, diba? Kaya ganyan na nakikita pa natin, narinig natin sa social media, dahil ganyan, may kapwa-religion nag-aaway, kapwa-denomination nagtatalo. Tuwan-tuwa ang kaaway. At sa nakikita ng division nangyari at mismo sa bagay ng Panginoon. Simpleng dissension lang, kahit napakalis na dissension lang ang pinagkaiba, pinagtatanong mo ng kapwa-Kristiyano. Gusto na Panginoon, hindi tayo divided. Magkakaroon ng division sa totoo lang po kapag tayo sumampalataya at sumunod sa Panginoon. Pero hindi po gusto ng Panginoon magkaroon ng division mismo sa katawan niya. Hindi po sa katawan ng Panginoon. Ganun gusto, nakikita ang kaway yun. Kaya ngayon po tuwang-tuwa ang kaway. Until na tuwang-tuwa ang kaway, napakalit na lang ang problema na pinagkaiba ng perspektibo ng isang Kristyano sa isang Kristyano. Na nangyayari, ginagawa nila ang resunyon para isipin nila magkaaway na sila. Ngayon, si Satanas, dahil nag-cause na siya ng division, ang gusto niya, mag-cause naman siya ng ibang definition ng pag-ibig. Alam niyo ba ang word na self-love? Sabihin nga po, self-love. Isa po, self-love. Self-love. Sabihin niyo ba yung katabi mo, self-love. Alam mo ba yung pinakauna na nagsabi ng self-love? Si Satanas. Mahal mo ang sarili mo. Mahal mo sarili mo. Sabi ni Satanas, Satan wants to pervert the idea of self-denial because he himself did not commit to God. Gumawa siya ng panibagong definisyon ng pag-ibig. At itong pag-ibig na itong definisyon ng panibagong pag-ibig, self-love na. Ayun ang definisyon ng pag-ibig, self-denial. Ayun ngayon, may isang definisyon ng pag-ibig, self-love. Galing, no? Galing katangat, no? In Jesus' name. Kasi kung ano ginagawa ng Panginoon, gagawin niya din eh. Pero sa panibagong paraan. Hindi ka, lagi natin narinig yung word sa mga pastors natin na hindi lumalapit ang kaaway, na pangit, laging maganda, laging magarbo, laging pogi, laging nakapanligo, o laging nakaligo. Ano na po ibig sabihin ko? Na laging maganda. Mas gusto na higitan yung maganda na ginawa ng Diyos. Kaya pag sila niya mayroong self-denial, mayroong self-love. Kapag sila mong self-denial, tatawagin kang hipokrito. Kapag sila mong self-love, tatawagin kang, ayan, mabuti na, mahal mo sarili mo. Tuwan-tuwa ang bawal mga kapatid. Ngayon po sa 1 John 2, verses 5, pansin po natin dito, diba na, meron binanggit, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. There are three things to consider about why God's love is important. Sige ba, di ba saan pumanin ka? Satan and self-love. The first account of the fall didn't happen on earth, but dito, nag-English ako na pero sa pasita. Praise the Lord. Hindi ko pa rin, isang kayo nangyari na. Pero sa pangsabahan kasi, ang dami ko pong nagkataon na ng revelation ng Panginoon.
mapo yung galak. Ayan. When Satan thought to hide himself as a mere heavenly being created by God and for God, the idea of self-love, indeed occurred before the earliest kinds of research ng positive love. Kasi ang tao, di ba, marami ng libro na ginagawa about sa pag-ibig. Diba, mayroong poetry, may mga novel, may Wattpad. There are different kinds of love. There are 4. Ano po, tandaan ko ba yan? Agape, Philia, Phileo, Eros. Ano ba? Apat lang po na tayo. Apat naman tayo nandun. Ganun. Si Satan nga nag-impose sa mahalin mo sarili mo. Eh ngayon talagang talamak ang mahalin mo sarili mo ngayon. Tapos, sabi na, follow your heart. This February 14 o month of February, follow your heart. Kasi ang puso kung saan ka nililid, di mo ito yan mga kapatid. Mas marami pong nasira ang word na follow your heart ng relationship. Kasi kung susundin natin puso natin, iba po sinasabi nito eh. Gusto na itong magkasala. Gusto na itong mabuhay sa pagkakasala. Gusto na itong makapanakit ng kapwa. Ngayon, 3 days now, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Nung tayo po yung naging makasalanan, na-inherit natin yung kasalanan ng ating mga ninuno, natintahan yung ating karakter. Which is dati maayos naman ngayon natintahan yung ating karakter. Tindahan kung paano tayo magmahal. Na-progress, kumbaga. Ano nangyari? Ito po na. Good love based on appearance. Yung tayo naging makasalanan, kung paano na tayo magmahal, nakadepende na sa istura, sa pisikal, sa ganda, sa tanggad, sa tangos ng ilong, sa abs. Ibang definition ng love. Yung tayo nagkasala ang ginawa ng kaaway, encourage na ang tao. Ito na ngayon yung idea ng love. Huwag kang sumunod sa ganitong paraan ng love. Losyang. Diba yung pag meron mga babae sa susunod ng bestida, yung isa na ibang babae na naka-crop top, naka-kaluluwa, yung parang kita ang kaluluwa, sasabi nila, naku, losyang ng babae ito. Para namang malulog tanda na ito. Pero sa sarap ang padigan yung babae mo. Naka-dress, di ba? Yung talagang modest. Diba sabi nga sa Timothy, maging modest sa babae. Magsuot ng mga kasuotan na maayos. Mga pananamit na maayos. Yung hindi siya magiging dahil ng pagkastambol ng ibang kapwa niya. Kasi kahit din natin intensyon ng akit ng babae o ng lalaki. Kung yung kasuotan natin, yun yung magiging dahil na para magstambol natin ng kapwa natin na mahihina. Kaya tayo din nagiging dahil ng kasalanan nila. Kaya maging ulit tayo kung paano tayo nananamit. May pagmahal din natin, mga kapatid, hanggat maaari po. Tayo po maging modest. At po natin papakita ang kaibuturan ng ating puso. Tayo po yung dinihiraan ng Panginoon ng mga damit para ilagay sa ating katawan ng maayos. Ibang tayo mga bago mapalisan sa lebat na dahil, nagkasala eh. Inisip na nakadaan ako, nakaubad na kami. Nakakaya. Ginawa nila, bago mapalisan, dinamitan niya pa. Dinamitan niya, di ba? Dinamitan ng Lord. Pero yung tao ngayon, kulang na lang mga damit. Ibang tao Panginoon, mga kapatid.
Hindi ka kusang kaway. Kasi self-love. Mahal mo sarili mo kung saan ka komportable, yan ang pagmamahal ng sarili mo. Pero nga, ito ang naging resulta ng self-love. Sige ba, Ate? Sige po. Yes, sir. Doon na rin na God. Bago pa natin puntahan ang nangyari. Ang gano'n ko po, no? Dahil potential na po ako ka na. Pictures niya. The Bible declares that God is love. 1 John 4:8. God is love. This love was made manifest, 1 John 3:16. Sabi sa 1 John 3:16, basahin ko lang po, kasi napakaganda pong mensahe na ito. Dito natin nalalaman ang pag-ibig, inialay ni Kristo kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa ating kapatid. Love is not just God's character. Love is who God truly is. Siya ang pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Sila pa ating mga bagong generation. Sila kaya na. Ayan. Sige po, next slide. Three questions about why God's love is important. Wait na po, bigyan po ng minuta. Ay, madaling ako lang po pinulayan yung mga mukha, yung mga pictures nyo. Ayan, sweet, no? Okay na, sweet eh. Three things we think about why God's love is important, transforming our love. Kasi nung time na bago natin mananasan ang pag-ibig ng Diyos, ito yung ginagawa natin. Ito, we love based on appearance. Hindi ba? One, we love based on appearance. Bago pa natin tagal ito. We love based on appearance. Diba, pinagkita natin, minamahal natin yung tao kasi maganda siya. Kasi matangkad yung lalaki. Kasi mayaman. Ay, kasi hindi, kasi matipuno. Kasi nag-gym ako sa mag-gym, minamahal din, piniplex yung ano. Yung tawag din, muscle. As well. Mahal natin yung isang tao kasi appearance. Pero paano mo lang kailangan pag nag-trade na yung appearance ng isang tao? Mahal ko na ba natin? Kung may pera. Pero mga kapatid, yun ang pong standard natin dati nung malaki tayo sa Lord. Mahal natin ang isang tao kasi kung kita natin ang ganda niya, puti niya, ang gwapo niya, ang morena, ang tangkad, ang lingid, ang daw. May mga standards tayo, pero based on appearance. But the question is, mahal mo ba pagtapos ng ilang mga taon? Kapag tumanda na kayo, mamahal mo pa rin ba? Kasi sa totoo lang po, merong mas maganda at merong mas guwapo sa minamahal mo. Physical. Ikaw ba may mas guwapo dyan? Kung physical. May mas guwapo dyan. Ikaw lang dyan, may mas guwapo. Asahan mas gwapo. Merong mas gwapo o merong mas maganda sa isang tao. Hindi na po sila yung pinakamaganda. Kasi kapag kahit sabi natin sila yung pinaka-most handsome, most pretty, beautiful. Pero sa mga ganun, kasi mga ganun na nangyayitag eh. May another generation naman eh. Mas maganda. Ganun tayo magmahal dati based upon appearance. Kaya kapag nag-ilos ang isang babae sa lalaki, hindi na kita mahal, maghanap ng lawan ng iba. Wala na, tango ka na eh. Hindi kaya, wala na yung wala talent mo eh. Hindi na effective. Bakit nag-rin? Manaka-project na. Kasi hindi effect eh.
Pero yun na, pangalawa, sige ba pumatay na natin? Hindi ba? Doon po sa unang saan. Yung sa picture niyo po. Ayan. Pangalawa, we love based on circumstances. Mahal natin tao kasi kasama natin sila. Mahal natin tao kasi nandun yung encouragement eh. Mahal natin tao kasi nandun yung presyo na kapag yung iba lumayo na. Nandun sila. Alam mo mahal kita, bakit? Kasi nandito ka pala kapag may problema ako. Siguro ito yung problema ko. Mahal natin tao kasi nandun sila eh. Sa tabi natin. Paano kapag nawala na? Paano kapag mayroong iba na dumating sa buhay mo na masigit pa yung ginawa sa ginagawa mo para sa iyo, mahal mo pa iba? Magagawa pa nila lang, mga couple, mga married, bago maging married. Nagbabayo yan eh. Ano ba yung bayo nyo? AJ. Di ba yung pinakadulo to the death part? Masasamahan kita hanggang sa mga iba't ibang problema, anong sakit. Susundan kita kahit ba. Nakapapin ba nila? Gawin ko yan pero. Mga pangako na talagang doable. Dapat doable. Kasi ibang daw hindi doable eh. Susugitin ko ang mga between na bigay ko lang sa iyo. Hindi ko palang between Starbucks pa. Ayan ba yung Starbucks pa? Balimbing pa na bibigyan. Ngayon, ang relasyon ng pag-aasawa hindi po laging masaya. Hindi po laging may kilig. Kasi una, kilig-kilig muna eh. Parang bago pa ng tao, saya-saya pa. Tapos mga 2 years na, mga 8 months, nagbabatuan ng plato. Tapos ang plato, dati babasagin ngayon, hindi plastic na lang. Naranasan na, babasagin. Napakahirap kung pumasok sa isang relasyon. Diba? Napakahirap kung pumasok sa isang relationship na pagkapasok na tapos ang thinking natin masaya. Nagkakaroon natin para tayong pumasok sa battleground. Every relationship has a battleground. Hindi palagi naglalakad sa green pastures na HHWWHS holding hands while walking with the sway pa. Hindi ko palagi ba ng relationship mga kapatid. Kasi kahit hindi yung mga kasal, nalala natin mo lang. Huwag mo pa kaya sa kasal na hindi mo pa pwedeng putulin yung nakakabit na. Kahit bundayin mo pa. Kung yan na binigay sa'yo ng Diyos, dapat mong mahalin. At ang pagmamahal, hindi nasusulat sa kung taong malapit sa'yo o malayo. Love is a choice. It is a decision. Hindi po yan feelings lang. It is your commitment. If you want to stay to that same person, decision mo yun. Hindi dahil naramdaman mo na gusto mong mag-stay. Kasi kapag naramdaman na yan, aalis ka na eh. Kapag kung ano sinasabi sa mga telenovela, movies, sakal na ako. Ayoko na. Break na tayo. Divorce na tayo. Kaya si Jesus naging sa mga time niya eh. Dapat kasi yung mga tao, gustong-gusto ng divorce. Masyado na natin dalawa yung sanctified na bond. Yung napaka-sacred na bond na pagsasama, which is yung marriage. Hindi po biro ang pagpasok sa pag-aasawa. At una pa lamang po, Diyos na mismo nagpakita sa atin na napakahirap pumasok sa pag-aasawa. Kasi hindi ka nangako sa tao, nangako ka sa Kanya. At kapag ginagawa na yung pangako mo sa tao, hindi mo siya tao lang ginawa sa Diyos. Pero kung natin bibirugin mo yung salitang kasal-kasalan, kasi meron dyan sa kalsakalan ng iba. Meron sa kalsakalan lang. Pero kung totoo mong mahal ng isang tao, hindi mo ibabase sa circumstances na nararanasan mo. Kasi kung sila ito ba yung sabi natin sa mga niya,
Kung sa Brenda, bumitaw na ng time na si Kuya Brenda dulo ko. Ang pagmamahal niya, hindi, testimony mo din yan, Kuya Brenda. Kung sa Brenda, bumitaw, ng time na nagkakaroon siya ng argument ng kanyang asawa, tapos yung pag-ibig niya nakabase. Ginagawa nila guys, no? Tapos yung pag-ibig niya nakabase sa sitwasyon na meron sila dati kasi masaya, kasi may pilig, kasi may spark, kasi mayroong igat-igat sa mata sa mata. Tapos yung time na yun, nakaranas siya ng napakahirap na pagsubok. Bibitaw sa Brenda. Yan. Bibitaw. At kung ginamit natin ba yung love niya lang at walang love ng Lord, matagal na kung wala. Yes. Pero dahil Diyos ang pag-ibig, gumagawa siya ng miracles. Hindi kayo binitawan ng Diyos. Diba? Kahit ang magulang ka din. Ako sa YouTube yan. Sabi niya, no, next na lang. Ay, balik tayo. Third, love based on reciprocation conditional. Ito naman yung kapag binigyan, nabibigyan ka din. Kaya mahal mo na. Mahal mo kasi natin sundo ka. Tapos, yung natin sundo mo, siya yung nililibre. Mahal mo din. Ano nagmamahalan kayo? Pero, upon reciprocation. At kapag nangyari, nawala na pera ng isang babae o isang nililibre, hindi na kita hatid, hindi ka mo nililibre. Hindi ka magpapabay. Alam mo naman, bigat na ang isang single. Di ba? Malandas ngayon. At kung hindi ka manilibre, sige, lakad ka na lang. Pero, thank the Lord, no? Praise the Lord, kasi ang mga bagay na meron tayo hindi sa atin. Galing sa Lord. Kaya kung ano man yung meron tayo, lagi natin i-dedicate sa Panginoon. Di ba, sabi nga, meron tatlong T. Ano yan? Time, treasure, and time, talent, treasure. So, you have to be wise sa paggamit ng tatlong bagay na yan. Kasi sa treasure, papasok yung material. Sa treasure, papasok yung pamilya. Sa treasure, papasok yung lahat ng bagay, career, pag-aaral. You need to, sabi nga ni Pastor Kai, you need to be a wise man. Kasi ang isang wise man, ngayon lang kung paano gagamitin yung bagay na meron siya. Kaysa sa isang fool na basta na lang gasta. Sige, gasta tayo, sige, handa dito. Sige, tayo Starbucks, sige, handa shopping tayo. Sige, Lazada lang tayo. Sige, i-add to cart mo, tapos buy mo na yan. Tapos pagpunta ng mismong dideliver ang tao ko, ay, tulog, nag-aalaba to. Pero kung mabalikan natin ito, kapag tayo namamahal ng pang-condition, magbabalwala. Sinabi ko rito, if you love people through conditions, you lose in no time those people that genuinely care about you. Marami ka pong mga tao na mapapalayo sa ginagawa mo kapag mahal mo lang sila dahil sa ginagawa nila. Mahal mo kasi kada birthday mo meron kang regalo. Paano na lang kapag may tsura na silang ibigay? Mas marami po tayo na natatapo na relationship kung pag-ibig natin nakabasa sa kondisyon. Nag-isip tayo ng standard sa tao. Ito namang tao, katulad lang din natin, hindi natin dahil sa mga standard na binibigay natin. Mga kapatid, kapag tayo magmahal, nagpang-condition tayo din yung mananakit sa sarili natin. Tayo lang din. Kasi iiwanan tayo ng mga tao. Dahil nakapag-meron tayong kondisyon para mahalin sila. Never po nilang mamimit yun. Never po nilang mamimit yun. Conditional love, that's
a false love, mga kapatid. So ito nga po, ito yung time na wala pa tayo naranasan pag-ibig ng Diyos. Pero nung tayo naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, ito na ang tatlong bagay. Ito ba po, naranasan na po ang pag-ibig ng Diyos? Amen. Parang dalawa lang, naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Naranasan na po ba ang pag-ibig ng Diyos? Amen. Amen. Sabi nga diba sa John 4, God is love. Siya, sabi sa John 4, siya ang unang mahal sa atin. Bakit natin babaliwala yung ganang salita? Siya ang una. Siya ang pinakauna. Wala na. Siya ang unang nagmahal. Bago ka pa mahalin. Ito po itong bagay nung tayo na nakaranas tayo ng pag-ibig ng Diyos. Dati, we're not based on appearance. Ngayon, we learn to love people for who they really are. Sabi sa Mark 12:31, basahin po natin. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Basahin niyo po, bakit in-example yung neighbors? Bakit in-example ni Jesus yung neighbors? Bakit na binanggit dito? Bakit na kinumpara ang neighbors sa sarili natin? Ganun ang piniranas ng Diyos sa atin. Itinuro niya tayo. Tinuro niya tayong Kanya. Minahal tayo ng Diyos kung paano na gusto, kung paano niyang gano'n sa pagmamahal. No? Itinuro niya tayo, kahit tayo makasalanan, tinuro niya tayo kaibigan. Minahal na tayo. Romans 5:8, when we are still sinners, Christ died for us. Habang tayo makasalanan, si Kristo namatay para sa atin. Kaya ba natin bumahal ng isang taong hindi natin kilala? Kaya ba natin mamatay sa isang taong hindi natin kilala? Kaya ba natin ako yung kasalanan ng iba na hindi naman natin kilala? Hindi ba natin kaya? Hindi ba natin kaya? Diyos lang pong gawa. At ang pangalan ng Diyos ay sa Kristo. Si Jesus. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. There are 10 commandments. So, yung natin dapat patungkol sa Diyos. Pero mas marami sa tao, sa kapwa natin. Bakit? Hindi natin kaya mahal ng Diyos sa apat. Sa 5 to 10, nag-pray tayo. Kaya ang pagmamahal, diba ang pagmamahal, bago mo sabihin na mahal mo ang Diyos, minamahal mo ba kapatid mo? Bago mo sabihin na mahal mo ang Diyos, mahal mo ba yung kapitbahay nyo? Mahal mo ba yung nakasalubong mo sa daan? Mahal mo ba yung nasa court? Kasi kapag every time na naglalakad ka sa kalsada, tapos nakikita mo galit sa kanila, nakikita mo kalumihan, wala kang love na umihirap sa'yo. Pero kung every time na naglalakad ka sa kalsada, nakikita mo yung potential. Kasi kayang baguhin ng Diyos. Kasi binago ka rin ng Diyos. Kung gano'n ang perspektibo natin habang naglalakad tayo, habang nagmamanayo tayo, kapatid, praise the Lord, nasa iyo ang Diyos. Nasa iyo ang pag-ibig. At yun yung pag-ibig si Jesus. First love never dies down. Pero yung first love natin namatay. At nabuhay na magmuli. Sa mundo hindi namamatay eh. Pero sa atin namatay. At nabuhay. Bakit? Kasi sa ganang parang pinanggam sa atin ng Diyos ang pag-ibig na. Hindi tayo iparamdam ng isang taong pag-ibig niya kung ang isang bagay hindi na kaya gawin. The words without actions is dead. Sabi nga, mga kapatid. Diba sa una, kung ititulad natin dito, we learn to love people for who they really are. Mapos yan doon na ang basis ng pag-ibig natin sa kapwa, hindi sa sarili. Sinabi ka natin na love your neighbor
upon the standard na ginawa mo sa sarili. Hindi po ba? Love your neighbor as yourself. Kasi pinaramdam din ng Diyos ang pag-ibig niya sa'yo. Pangalawa, wala based on the circumstances na, di ba kanina? Ngayon, naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, we learn to love people through ups and downs. Through messiness. Ngayon, nagmamahal na tayo ng tao kahit sa true, kahit sa ups and downs. Kahit napakaraming problema, napakaraming pagsubok, napakaraming trials. Love is always a choice. Kaya kung gusto mo pa easy lang ang relationship na meron ka, o di kaya laging spark, ay huwag kang pumasok sa relationship. Kasi hindi ka para doon. Sabi sa 1 Corinthians 13:7, love always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Always, not always protects. May mga asawa, ba yung mga asawa nyo yung pinaprotektahan nyo? Aso. Kasi hindi lang material ang nalalanasan nyo sa pagsasamahan eh. Hindi pati mental eh. Pati emotional. Napakalaking factor ng presence ng asawa. Ano na kapag dumadating yung problema? Kasi dyan sila kukuha ng mental, ng support system. Yan sila kukuha ng mental support. Kailangan ng asawa ang isa't isa. Pinag-isasulat. Hindi sila dalawang mundo. Nung pinag-isasulat, nag-iisa na din sila ang mundo. Dati dalawang mundo sila eh. Pero dahil sa Lord, nag-isa, nag-iisang mundo sila. At kung anong nararanasan ng isang lalaki, ganoon din sa babae. Mararanasan niya din. Ang maapektuhan siya. Hindi lang sa lalaki yung pinaka-maapektuhan, doon din sa asawa niya. Kasi isa sila. Kaya sulahin natin ang problema natin. Kung kahit sulahin natin ang problema natin, nasasaktan natin yung asawa natin. Bakit? Wala pa naman po asawa. Nilalagay ko lang po yung lugar ko sa mga asawa. Gusto na. Dahil sa ito mo. Pero yan. Itago na natin yung problema natin. Tayo rin yung gumagawa ng paraan para saktan natin yung asawa natin. Kaya nga may pinag-isip para sabihin yung problema mo sa kanya. Hindi ka nang minahal kasi gwapo ka lang. Minahal ka na kasi pinalalahan ka niya sa Diyos. Ang sarap ng isang panalangin, ang sarap ng isang bunga kapag galing sa panalangin. Di ba? Napakasarap po. Testimony nila ako din na Jay, na Brian. Lahat na po kayo. Ako din naman. Siyempre, di lang sa pagkatawa. Ayan. Bakit po God? Masarap po ang bunga ng panalangin. Kasi doon mo matututunan pa paano maging mapagpasensya. Doon mo rin matututunan pa paano nga ba maghintay. Kasi ang paghihintay hindi lang po nakukuha lang. Ang paghihintay po, trabaho din. Kasi nag-debate ka dyan. Kung paano mo ipapamatcha yung sarili mo. Kung paano mo didisiplinahin yung sarili mo. Hindi ko lang po nakupo. Hindi po rin sinabing wait, upo ka lang, wag. Hindi po ganun. Sinabing wait para i-fulfill mo muna yung sarili mo. Para i-enjoy mo muna yung singleness mo sa Panginoon. Masarap maging single for Christ. Pero mas masarap for couples. Okay mo yata na. Ayan. Kasi, nalala ko na ito yung word. Ayan, sabi tayo, love always protect. Ano sabi tayo sa corporate borday? Ayan, loves always trusts. Ang pag-ibig bunga, ano, pagtitiwala. Kapag wala kang tiwala sa partner mo, mahal mo ba hindi? Hindi mo mahal. Wala kang tiwala. Pagpasok ko lang, aso na? Nakakuha na.
Ganun ba? Masaya ko ba? Masaya na example. Masaya ko ba? Hindi ba, magbabayan lang. O pa may maghanap ko lang dyan ng ano eh. Bibili tayo ng, ano dyan, ng takulaki. Talaga eh. O, di ba? Kasi ano? Ano yan? Mano? Wala ganun eh. Ganun na mga couples. Na mga mag-asawa. Wala ganun. Wala pong perfect na relasyon. Hindi ko pa sasabi dapat perfect na relationship. Wala pong ganun. Kahit ang pag-asawa, hindi ko perfect. Kasi mas marami pong mas maraming shortcomings ng pag-asawa. No? Hindi po yan para balance kung sino perfect ng asawa. Wala pong ganun. Ang requirement lang po sa pag-asawa, commitment. Love. Perseverance, sabi niya, tiwala. Pangatlo, always hopes. Kapag may naman na pagsubok, love. Sa tulong ng Lord. Makakaya natin to. Sabi nga sa Hebrews 11:6, diba? Without faith, it is impossible to please God. Yan lang yung testimony ko, sabi ko yung 11 yung sinasabi mga sa Latrina. Lagi yung binabagay ito ng Bible verse. Ang ganda sa akin yan. Ano ito ba kaganda niyo ba sa'yo? Ganun. Lagi yung binabagay ito ng Bible verse instead na kung ano man yung tingin na. Kasi mas maganda yung salita ng Lord eh. Talagang wala kang masasabi. Kasi ibang kalagda, salita ng Lord. Bakit ako bumalik sa salita ng Lord? Bakit bumalik sa'yo? Masaya po. Instead na magkaroon ng chismis, pag-usapan yung salita ng Lord. Masaya po. Instead na pag-usapan yung buhay ng ibang asawa, pag-usapan yung salita ng Lord. Masaya po. Kahit pag-usapan kayo ng ibang mga mag-asawa, tapos kayo pag-usapan nila yung salita ng Lord. Masaya po. Kayo ka naman nade-bless. At nade-bless niyo sila. Kasi in that way, nakikita sa inyo yung manifest ng love. At yung love ng Diyos sa Yesu Cristo. Love always perseveres. Ano po yung perseveres? Sa Tagalog? Chachiga. Chachiga. Pero kapag talagang pulang-pulang ng problema, nag-aaral nilang kasama eh. May mga ganyan eh, di ba mga mag-asawa? Instead na pag-usapan nila kung ano yung naranasan nila, at i-deal nila yung problem nila, pupunta sa mga tropa-tropa. Tapos mag-ahag ng advice. Ito yung tropa naman, walang asawa. Gusto ko ng advice. Bad move. Hindi mo yung asawa yung tropa mo. Kaya balikan mo yung asawa mo. Kasi sa kanya kayo nakipag-commit, hindi sa tropa. At yung tropa pwede mawala anytime. Pwede tayong laro ng mga kaibigan natin anytime, anywhere, at any moment, soon. Ang sugbol napaka, segundo, minuto, di ba? Yan yung word na sun eh. Pero nga po, love always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. We learn to love people through ups and downs. Hindi natin sila iwan kahit anong mangyari. Kasi mahal natin sila. At ang pagmamahal yung pagpili, desisyon na mag-stay sa kanila. Ang pag-stay po sa isang relationship ay desisyon. Pangatlo po, nung hindi pa natin naranasan yung pag-ibig ng Diyos, we love based on reciprocation. Conditional. Magmamahal tayo, babal natin yung pagmamahal. Ganun, dati. Pero nung naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, kahit wala silang ibigay, nagbibigay tayo. Mas masarap maging giver kaysa maging receiver. Kasi sa atin dumadaan yung blessings. Iba't ibang blessings. Sabi nga sa Matthew 5:39-42, basahin ko na lang po sa Tagalog na Mateo 5:39.
Ito po. Mateo 5, verse 39 to 42. Ngunit sinasabi ko sa inyo, dali mo na, narinig nyo sinasabi, mataas ang mata at ngipin sa ngipin, 39. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanyang pisngi, iulat mo rin sa kanyang kaliwa. Kung isagdaldahan ninyo man upang makuha kayong dali, ibigay mo ito sa kanya, pati na yung balabal. Kung pilitin ka ng isang kawal na pasalin ng kanyang dala ng isang milya, pasalin mo yun ng 2 milya. Bigyan mo ng nangihilis sa iyo at huwag mong tanggihan na nangihirang sa iyo. That's God. Pag-ibig po yun. Napansin na po, hindi nagdaman din nagbibigay. Kahit nagdadaman yung nangihingi. Kaya po daman sa Lord. Pero kapag si Lord na nagsabi, inutos sa atin ditong bagay, nagiging stubborn tayo, nagiging nagpo-procrastinate tayo. Tinatamad ako Lord eh. Manigay kasi mamaya baka hindi mo yung sinasabi. Baka Lord, ano lang yan, baka that feeling ko lang yun. Baka conscious, baka sinabi lang yun ng kaibigan ko eh. Pero deep inside, alam mo sa sarili mo na mayroong conviction. At never, hindi mo ko pwedeng pakawala ng conviction eh. Kapag nagmahal po tayo, at nung naranasan natin ang pagmahal ng Diyos, hindi na po tayo natutong magmahal conditionally. Natutong po tayo magmahal unconditional. Saktan ka nga, sige, bigyan mo ka 2 piece ngayon, pasampal ka ulit. Kung hindi isang damit mo, bigyan mo pa kahit ang pinaka-baba mo. Kung pinapapasa sa'yo ang bigat na bagay, tapos pumunta ka ng ilang milya, doblehin mo. Sabi ng Diyos, sabi ni Jesus. Kasi ganun pa rin, malalaman nila kung sino ang nasa sa'yo. Hindi ikaw yung kumigilo sa buhay mo, kundi ang Diyos. Instrumento ka para makita ng tao, ang ibang tao, kung sino ang Diyos sa'yo. Mga kapatid. We learn to love people without conditions. Ito na po ang ating conclusion. Conclusion po, sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Nagmamahal tayo kasi siya yung unang nagmahal sa atin. At ang pagmamahal dapat na ito ay nagmamanifest araw-araw sa buhay natin, mga kapatid. Hindi dapat tayo magmamahal kasi sa itsura, magmahal kasi sa circumstance, sa kasama natin sila. Huwag tayo magmahal kasi conditional, may binibigay din sila. Huwag kong gano'n. Ang usapan na magmahal ka. Love one another. Love your neighbor. Yung sinabi ng Lord, wala nang iba. Wala nang iba. Mahal mo kapwa mo, katabi mo, mahal mo kahit doon ka dyan, mahalin mo. Kahit may tampo ka dyan, mahalin mo. Kasi sa pinaka, the best pa din sa tatlo, bukod sa faith mo, pag-ibig. Pag-ibig. Kasi pag-ibig po yung nagwagi. Pag-ibig po yung nagwagi. Tayo sa kasalanan sa kamatayan, mga kapatid. Kaya dito meron, at tayo po ay lalakon sa ating kanilang. Maraming salamat po Lord sa amin Lord. Thank you Father God. Sa araw-araw Father God. At yung beneficio sa amin Lord. Salamat sa mensahe mo Lord. Na Lord God, humingi po kami Lord God ng gabay mo, ng guidance mo Lord God na tuguan mo po kami magmahal, Panginoon. Kung paano ka magmahal, Panginoon. Ituro mo sa amin Lord na mahalin Lord God yung kapwa namin kahit kaaway namin, Panginoon. Nagkita yung mga kaaway kami Lord, mahalin namin Lord. Hindi man naig sa amin Lord na naman galit. Hindi man naig sa amin Lord na naman takot. Hindi Lord na naig sa amin ang pag-ibig mo, Panginoon. Pag-ibig mo lamang, Panginoon. Sabi nga sa kapangalan ni Lord na pag-ibig mo Lord na nagmahal. Pag-ibig mo Lord na nagwagi pala ng Lord upang tubusin kami sa mga pagkakasala, Panginoon. At pag-ibig Lord ng dahilan paano pa kami dahil kami ngayon nagmamahal, Panginoon Lord. Dahil minahal mo kami ng una, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Lord God, na bang salita mo, Lord God, siya may invoke namin, Lord God, sa mga buhay namin araw-araw, Panginoon.
araw-araw, Panginoon. Ikaw po ang balaskin mo siyang kumili sa araw-araw, Lord. May every relationship, Panginoon, God, ay patuloy mong palaguin, Panginoon, yung pag-ibig, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Lord God, napakami salamat sa matamis sa Panginoon, Panginoon Jesus.